In this world where we are in a certain point in time that polytheism is more accepted by spiritual practitioners, there are some who take on different deities from different pantheons. But then you have to ask, how much is too much? This is case number 1. Too many gods. I apologize for the sound quality. This was an impromptu conversation and recording. And I wasn't prepared to lock down the location. So may mga sounds kayo maririnig sa background na hindi ko talaga ma-edit. Huwag na kayo magulat if may mga marinig kayong boses sa background. Meron talaga mga tao sa area. So, meron tayong biglaan na recording. Kasi sa ating isang past guest na nagkaroon siya ng case recently na kwento niya sa akin na may nag-approach sa kanya for help and papakwento ko na lang sa kanya. Yun nangyari. Pero, so yun. So, good afternoon. Afternoon to, JP. Aro-aro. Good afternoon. Hello. Okay. Sige, baka gusto mo kwento. Ano yung... Paano Hindi na naman ako sa paano nag-start. Pero, sino yung nag-approach sa'yo na lang? So, yung pinsan kong medyo saradong Katoliko. Okay. Super sarado. Nag-text lang sa akin nung Thursday afternoon na libre ka ba Friday and Saturday night? May yung code niya talaga sa akin, may kaso. So yun, nag-text yung pinsan kong sagradong Katoliko na libre ka ba Friday ng gabi and Saturday ng gabi na may kaso. So parang, okay, expect ko na dumaan na to sa pare. Kasi yun nga, saradong Katoliko. O dumaan na sa pare. As in, usually, ganun talaga pag yung pinsan kong to eh. So, Friday night, pumunta kami sa bahay ng kaibigan niya. Buti na lang malapit sa amin. So, interview the family. So, kinausap ko muna yung tatay sa nanay. Then, sinabi nila parang feeling nila yung bahay nila yung may problema. Parang may ghost. May ghost daw. Ghost. Saan narinig mo yung ghost eh? Wait, sorry, question. Before tayo pumunta doon. Ano yung religion naman itong nag-ask for help? Sila naman Catholic, pero hindi yung parang yung parents hindi sila practicing. So, parang hinahayaan lang yung anak. Parang hanapin mo yung kung saan ka masaya, ganyan. Yun, akala nila may haunting sa bahay nila and all. Then, kinuusap ko yung bata na sinasabi lang niya na parang ang dami niyang naririnig na boses, ganyan. Anong age? 17? Okay. Mm-hmm. Parang ever since daw nung 13 years old siya, parang ang dami niyang naririnig na boses. So, in comes yung kwento niya about, I don't know kung masasabi kong spiritual practice or belief. Pero na-segue niya sa, parang ang dami daw niyang kinakausap na God. So, parang Diyos ko na. So, hindi ko pa nakita yung kwarto niya. Okay. So, nung sinabi niya yun, parang sumakit ng ulo ko. Okay. Like, oh my God, madami to. Madami to. So, pumunta kami sa kwarto niya and may altar siya. As in, parang katabi lang ng pintuan ng banyo niya. Yun, instantly sumakit ng ulo ko. Kasi ang daming statue. Oo. So para sa listeners, pinakita sa akin ni JP. Siyempre hindi ko ma-share yung picture, 'di ba? Kasi altar yun, isang tao. Pero madaming as in, kung isipin nyo, ano ang madaming statue? Isipin nyo mas madami pa doon. Isipin nyo parang, ano yung perfect example nito? Yung sa The Craft na movie, yung opening scene, yung nagtatawag ata sila ng elements or something. Yung table nila ang daming gamit, ang daming abubot. Ganon na ganon. Okay. As in, may Greek, may Egyptian, may Chinese, may Christian. Ano pa yung isa? Parang meron pang Native American, hindi ko masyadong napansin, pero sinabi niya parang nakakausap daw niya yung Native American ancestors niya na parang, Diyos ko dahil, wala kang Native American ancestors.
initially, ayokong gawin yung Friday ng gabi. Kasi parang, kakagaling ko lang sa matinding traffic, papunta sa area nila. And then, sinabi ko na lang, balik ako next day. Okay. Since, yun nga, Saturday naman yung iniisip kong ritual day, Oo. whatever. Pero may reason kung bakit Saturday. Personally sa'yo, may reason yun. Personally, kasi pagod na ako yung Okay. sa interview ko sa bata. Pero ang dami niyang sinasabi na yung parang, in her words, she felt she was chosen by the gods to talk to them. Parang ganun. So Okay. parang, oh my God, may ego yung bata. Anong age niya daw sinimulan? Alam mo ba? Hindi. Sabi niya, parang nag-start daw 13 years old. 13, so parang nagbasa lang daw siya the usual Greek mythology na libro natin sa literature class, yung sa English. Parang pinasa daw niya and then hindi ako nang babash yung tao ha, pero yung words niya, nag-connect daw siya sa binabasa niya. So parang, okay, ito na naman ang case natin na dahil nabasa niya sa libro, powerful na siya and connected to whatever. Yes. So yun, parang sa time na yon nag-connect daw siya kay Athena. And then, after a while, parang nag-collect pa siya ng mga libro on mythology. Nag-connect daw siya kay Artemis. Nag-connect daw siya kay Aphrodite. And if tamang naalala ko, parang may Zeus and Hera somewhere there. Okay. And then, nag-collect na naman siya ng isang libro kasi interested naman siya sa mythology. I mean, sino ba hindi? Oo. So, meron pa siyang Egyptian mythology na sa altar niyan, naalala ko may Isis siya, may Thoth, and then may Bastet, yung pusa. Okay. Oo. And then, sa Chinese naman, since Chinoy din sila, may Kuan Yin, may yung God of War, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, parang Kuang Kong ata or something. And then yung surprisingly, nagulat lang talaga ako so parang yun yung first layer ng altar niya, and then may bottom layer. Okay. Parang dami So may dami talaga. And then may Saint Benedict medal sa gitna. Parang, Diyos ko dahil. So, again sa listeners, kasi nag-uusap kami ni JP about something else. Face-to-face kami ngayon. Tapos, may pinakita ako sa kanyang Greek mythology na book. Na-trigger siya doon kasi naalala niya nga tong kwentong to. So, Kasi from yung time na ngayon, parang mga 2 linggo lang nangyari. Yes, oo. 2 weeks ago. 2 weeks ago, yes. So, parang fresh na fresh pa rin oo sa nga, akin. yun nga. And then, So, yun, sa bottom layer. sa bottom layer, may Saint Benedict medallion, and then may angel. Nakalimutan ko lang kung si Raphael or si Gabriel. Kasi alam ko hindi yun si Michael dahil walang sword. Okay. Parang, if tama yung naalala ko, parang may skills na hawak yung angel. So, I'm not sure kung sino yun. And then, may Lady of Guadalupe sa right side. Okay. Yung parang naka-blue na belo, and then may sun sa likod. And then, So, yung mga Christian niya parang nasa baba, kumbaga. Or may halo pa siya sa baba na iba. may halo pa rin. Okay, sige lang. So akala ko yun na yun. And then, parang may drawer pala. So, parang, 3 alam layers yung, pala. parang 3, yung 2-layered na shelf. Yes. Pero may drawer, May drawer. sa ilalim doon. Paglabas din ng drawer, nandun yung parang may Native American turquoise na parang killer whale or something siya. And then, sinabi niya parang yun yung na-feel niyang totem animal niya, and the guide from her ancestors. So parang, okay, Diyos ko dahil. And then, meron siyang tres picos. Okay, meron Yung, din nun. Oo. yung Yes, triangle na may mata. Oo. And then, meron din siya yung, I'm not sure kung ano tawag doon, pero yung mukha siyang, anting-anting pa rin siya, pero mukha siyang sun na may parang Holy Spirit, may heart with the thorns. Okay. Yung parang mukha siyang sun. Okay, yes. Pero, kung mahanap ko yung image, send ko sa'yo direct, para yun. So, parang, yun daw, like, collection niya. In her words, collection. So, parang, oh, Diyos ko, madami siyang
madami siyang karga. Yes, oo. Okay, so... Pero wait, sorry. Go. Skip ako. Pero, ano yung experiences ng parents niya? May na-experience rin sila. So, akala nila haunted lang yung house. Kasi may mga gumagalaw na gamit. Okay. Initially yun lang. Yes. And then may mga boses daw silang naririnig, parang tinatawag yung pangalan nila, yung parang mom, dad, yung ganun. And then wala pala. So initially, akala lang nila multo. Okay. And then eventually, nung finally kinausap nila yung anak, before ako dumating, Yes. nakita na nila yung altar. And then, because Catholic nga yung background ng parents, and then kaibigan nila yung pinsan kong saradong Katoliko, parang yun na yung naging gateway to, witch siya, pagan siya, so ito na yung nasummon yung demon or whatever. So, parang 2 days ago, may pumasok na pare sa house, sa bahay nila, trying to do the exorcism and whatever, yung may pa-holy water daw. Lang nangyari, parang in the words of the family, kasi wala ko nun, yung kandila daw ng pare na extinguish, and then may malakas na hangin, bigla. So parang, yun na, akala nila, yun na. Yes. The demons are out. Yes. I don't know, for some reason na kinausap nila yung pinsan ko na sinabi niya sa parents na yung pinsan ko ganito. Okay. So parang, okay. So in na ako sa picture. Okay. And then yun, so parang ayoko talagang kunin yung case yung after ng Friday interview. Parang yung gusto kong sabihin sa pinsan ko, may sakit ako ngayon. Ayoko na. Pero masama ang pakiramdam mo nun, di ba? Masama in a way na nainis na ako sa Okay. bata kasi parang you put this on yourself. Okay, Huwag mo okay. huwag mo nang bigay sa ibang tao. Ayun, nabigay niyo sa ibang tao, which is Sabi ako. sa'yo. So yun. So day ng ritual. Pero wait, question. So before the day of the ritual, ano yung, kung pwede mo share, kung yung mga pwede mo share lang, ano yung prep mo? Nakipag-communicate ka na ba doon sa mga kaibigan niya doon? Or Ayoko. Ayaw mo? Ayoko. Hindi, initially kasi parang naramdaman ko na yung atmosphere na nag-aaway. Hindi naman in a bad way na nag-aaway. May clash lang May talaga. clash lang. Kasi parang ibang religion or belief or whatever. Hindi sila in harmony with each other. Kumbaga, so parang, so ayoko sana. Oo. Pero kailangan gawin. Yes. And then, the usual preparation lang yung yung gumawa na ako ng sarili kong insenso, dinala ko na yung tubig sa kalangis ko na hindi siya holy water in the sense na yung Catholic and Christian. More of, parang offering siya. Pero yun, kagaya nun, just to be clear, so mas Philippine ritual yun. Then, of course, nagpabili din ako ng manok na pote sa Okay. pamilya. Okay. Manok na puti. Oo. So yun, so sinabi ko like, before nag-start kami, yung sa labas pa lang, mag-alay na sila ng dugo. So kailangan sila yung magpatay. kasi sila yung, kumbaga Bahay nila. yung anak nila yung gumambala sa mga to. Okay. So, sabi ko, okay, magpadugo na kayo dyan. And sad to say, yung nanay is vegetarian, so hindi niya magawa. Okay. So yung tatay yung Tatay, gumawa. okay. So yun, parang, Ba't yung bata? ha? Ba't hindi yung bata? Yung bata, iba yung gagawin niya sa taas. So yun, parang nagpadugo sila ng manok. Patulong lang sa mga nakatira dun sa lupa sa gagawin ko. Kasi parang ibang, Yung offering na yun is para dun sa if naalala mo yung episode mo on Biringan, yung naghatid to a certain point, tapos iba na naman yung naghatid. Parang ganun yung iniisip namin, at least sa practice ko, na iba-iba yung pinuno ng lupa. Oo. So parang iba yung sa labas ng gate, sa loob ng gate, Yes. parang ganun. So pumunta na kami sa room. So kasama ko yung bata. Sa room na may altar. Yes. And then, syempre, nandun yung parents niya kasi, Oo. ayoko naman Minor- isipin nila na. Oo, yun nga. Oo.
And nandun din yung pinsan ko. So parang, sabi ko lang, you can do whatever prayer you want. Kasi alam ko naman yung paniniwala. Yung parents. Yung bata naman, sinabi ko, kailangan mo akong tulungan. Ang dami-dami nila, hindi ko ito magagawa on my own, at ikaw yung gumabala. At sa'yo sila galit. Yes. Hindi sa akin. So first, parang syempre, tinanong ko sino patron deity niya, and then sinabi niya Athena. So parang, okay, ito na, sakit sa ulo. Unang lumapit, parang babae, syempre Greek. Yes. Parang gray na buhok, gray na mata, and parang yung medyo olive skin. Sinabi niya sa akin, through me to her, na ba't mo ako tinawagan at ba't mo ako ginawang alila mo? Parang, why did you call on me just to make me your slave? So nagulat yung bata na parang hindi naman daw intention na yun na gawin alipin. Pero yung ginamit niyang libro, ito yung parang white, parang blue and white na book na on Wicca. Yung yung The Complete Guide to something, ganon. Yung text, iniba niya. Iniba niya? Okay. So parang if yung text was supposed to say na parang ancient gods and goddesses. Hindi to word by word, yes, so wala tayong masasamon. Okay. Okay, good. Parang ancient gods and goddesses, please come and aid in this magical working. Parang ganon. If ganon, iniba niya na in her words, ancient gods and goddesses, come and serve me. Okay. So yun nga. So parang hindi niya magets na yung wording niya mali, na yun yung nag-cause ng away. So parang sorry siya ng sorry sa akin through me to whatever. Then alam ko may tinatago pa siya eh. Okay. Alam ko may tinatago pa siya na hindi pa niya masabi kasi parang in the back of my mind yung may makating isip na may kailangan tong sabihin eh. Hindi ko pa lang alam kung ano. Yung kay Athena, if tama naalala ko kasi talagang na-blur out yung moment na yun eh. Yes. Ang daming nangyari kasi. Parang kailangan niya mag-consistent na olive oil, Pahid? oo, sa katawan, sa buong katawan. Oo. Parang for 3 months talaga? or something. Parang punishment? ma-purge lang. Okay. Kasi I think yung words na ginamit niya, may, kumbaga, in the sense, may astral chains. Yes. Na kailangan Parang niyang ma-purge. record. Oo. Pero I mean, I guess ancient ritual Yes. yun or whatever. Yan. So, at that point, pagod na ako. And una pa lang yun. So, kinausap ko na yung kasumpa ko na patulong kasi hindi ko talaga ito kaya. Ang dami-dami nila. Kasi alam mo yung nakalinya na sila. Parang usapin Parang ako ka. yung Oo. ako yung kahera. Oo. Daming customers. So parang, oh my God. So, if tamang alala ko, next si Isis. Isis na yung Yes, oo. Egyptian goddess. So yun, parang again, galit siya. Sinabi ko lang sa bata na parang, ba't mo tinawag siya at ginawa mong alipin? As in So, the same lang. So parang nagulat na naman yung bata na akala niya kasi for the longest time, since 13 siya, na si Isis pala yung nag-guide sa kanya. Kasi may naririnig siyang boses na she's meant to be like something like a savior or whatever, or conduit for the gods. Yung parang chosen one. So, ego to. Okay. So parang sinabi ko, saan galing yan? Sa utak ba? Sa likod ng tenga mo? Sa sarili mo? And then, hindi niya ma-explain. So, okay, may tinatago talaga yung batang to. Hindi ko alam kung ano, pero kinalabanan pa niya ako. Okay. And then, parang, okay, tuloy-tuloy na kami. So, feeling mo di siya naniniwala sa'yo? Naniniwala siya sa akin. Kasi,
hindi niya sinabi yung ginawa ng chant. Nasabi lang ng, Through you. oo, through me. So alam niyang legit. And then, oo. Okay. Pero alam ko may tinatago siya. Oh. Yung sunod na God. Parang, yung pinaka-last na naalala ko was for some reason, si Thoth. Okay. Siya yung parang last sa linya. Then sinabi niya na parang, ba't mo ko tinawag, ginawa mong alipin, pero hindi mo naman ginamit yung binigay ko sa'yo. Parang may binigay daw na kasi yun yung hiningi, pero hindi na ginamit. Then tinanong ng bata na parang, kung alam mo, kasi parang that was the point na naiinis na siya sa akin. So parang okay, kung alam mo yung ano yung binigay nito, sabihin mo sa akin. I guess perfect timing to dahil June siya. Okay. Hiningi na kay Thoth ang wisdom para lumabas sa parents niya. Gusto niya ng babae. Dapat Pero yun, so parang yung sa akin lang. So tinawag mo lahat ng mga to, for your inabala mo sila for your own needs na ang daling-daling sabihin. Yung parents mo parang open Catholic yan, wala silang pakialam kung So, umiyak siya na parang, So yun yung tinatago niya. Okay. actually, sa buong nasa court, yung sa aming apat, kasi nandun din sila. Yes, oo. So nasabi niya na, technically. Nag-coming out na siya, kumbaga. And then, tinanong na lang ng parents niya in the middle of the ritual na parang, ba't ka nahiya sa amin? Yung point nga namin was, yung hinayaan ka namin na hanapin mo yung sarili mo. Like, the usual Gen Z thing na go find yourself, explore the world, ganyan. Pero ba't ka pa nahiya? Umiyak yung bata na parang, kasi, like, you have so many expectations daw of her, yung kailangan makapasok ng ganyan. Parang, in my mind, ang selfish mong bata ka. Ang selfish mo na inabala mo yung buong pantheon ng gods para lang mag-come out. Nabigay na nga sa'yo, ayaw mo pagamitin. So, in my mind, medyo na-entertain ko na sarili ko na parang, okay, problema naman na to. After nito, problema mo na kasi kailangan mo na explain sa parents mo kung bakit kailangan pa pumunta sa supernatural world for something so practical and easy. Hindi sa gets ko sa age natin ngayon, easy na siya. Gets ko naman Kasi pag inisip mo nung bata tayo, teenagers tayo, yung mga ganyang problema, super world-breaking issues na siya for that age. Gets ko rin naman. Pero for me, yung respect to these spirits or these entities, parang gets ko na inabala mo for something that hindi mo naman kailangan nung... Di ba? Anyway, mahirap mag-judge, pero sige. Feeling ko kasi parang ito na yung I think masyado siyang binigyan ng freedom ng parents. Okay. Na nawala yung sense of yung common sense. Yes. Na sabihin mo lang tapos na. Yung parang regardless of yung reaction, kung good or bad or kung magalit sila or not. Hayaan mo na, nangyari na, nasabi mo na. Pero dahil ang laki ng freedom niya, parang nawala yung simple point A to point B. Correct. Naging point A, point B, pero may point A, point 1, point A, point 2, yung ganon. Sa dami nung kanyan. Pero swear, yun yung after nun talaga parang napawisan na lang ng sobra sila. Pero mong gripon na iniwan mo. Ganun na ako. And nasa shower lang ako, parang sana yellow to and all. Then parang inisip ko lang, all that hassle. Ay lang sa ganon. Parang yun yung root no? So, in the end of it, parang nagka-agreement pala yung mga gods and deities niya na maghanap sila ng malaking baul na kahoy and then lagay lahat ng gamit doon from yung books to the collection ng mga anting-anting, ng mga statues. As in clearing talaga. Okay.
na ibaon sa lupa. Parang funeral, kumbaga. Okay. Oo. Parang, Pero detachment na from her. detachment na from her na parang, I guess from that day on, parang, girl, kailangan mo nang hanapin sarili mo as in the sense na kung ano gusto mong gawin sa Oo, buhay. correct. Oo. Kasi wala, I mean, So wala nang, lahat ayaw na rin. ayun na. Okay. So, I guess yun yung, I think, important note sa mga bata na kung naghahanap ka ng whatever sa supernatural or sa paranormal, parang I guess be careful kung ano yung sinasabi mo. Kasi yun nga, parang doon ko na din na-realize sa case na yung meaning ng salita, yung Yes, oo. kung anong ginamit mo na words. Yung ginamit mo Kasi yun nga, parang Kasi connected yung intention mo dun sa words. Kahit hindi, guys sabi hindi intention yun. Pero yun yung word na ginamit mo serve hindi Oo. siya help. Pero wait, question. At ito, pwede cut ko, ayaw mo masabi. Na-mention mo na meron siya natawag na hindi pala yun. Tama ba? Or ako lang invento nun? So, yung, di ba sinabi ko may parang Kuan Yin and may God of War. Parang, yung, I think nung nakausap namin yun, hindi pala sila yun. Pero in-attach na yung, I guess yung image doon sa thought. Yes. And then, yun yung lumapit. So, parang, hindi pala si Kuan Yin, pero something na look alike. Look alike. Oo. Kasi again, come and serve me. Yes, come and serve. So parang I guess yun din na kahit nabasa mo na sa libro, it doesn't mean na yun na yun. Yun na yun. Oo. So parang kailangan mas deeper discernment nga talaga. Oo. Wait, question. Sabi mo, nag-follow up ka the other day. Hindi, just to check na kung ginagawa ba ng bata yung mga sinabi. Oo, yung video. Kasi yung aside from the olive oil, wala na akong maalala kung anong sabi ko na gawin. So parang ginagawa na naman niya, hindi na siya nag-pick up ng libro, hindi na siya kumakausap ng kung ano-ano. So anong ginagawa? Sarili na lang muna siya. Sarili. And then parang better relation sila ng parents niya. Na-realize din ng parents na mali din sila na, Masyadong loose. Oo. Kasi I think after noon, nung umalis na kami ng pinsan ko, parang umamin din yung bata na gumagamit din siya ng drugs. So, yeah. Explore the world talaga. Yes, Explore the world. Ginanon maluwag. Okay. Ayan. Ayun. So, pero thank you. Thank you sa pag-share. Palitan mo yung title mo. Ano? Ano na? Oh my God, I'm coming out. Sige. Pwede yan. Ayun. So, okay. Thank you. Thank you. Salamat. Okay. Nakat ko na. JP, thank you again for sharing your case. Actually, parang episode dapat to. Tapos naisip, parang pwedeng magkaroon ng series ng mga case files. If may mga mag-submit ng stories nila or ng mga case nila. So, ginawa ko itong case files para sa mga shorter stories na may aral na makukuha. So, kung meron kayong mga experience na parang na-solve na paranormal event at tingin nyo makakatulong nga sa ibang tao, email nyo lang yan sa akin para i-share natin. I might re-edit some older episodes where they share a case that has a lot of learnings as well. Kasi marami sa inyo, short attention span at hindi na kayo nakikinig ng older episodes at hindi nyo hinahalungkat yung mga nuggets of wisdom sa episodes na yan. Actually, napag-usapan rin namin ito ng isang past guest natin, si Fallen Goddess and si Lucas. And naisip ko nga rin, idagdag natin dito sa closing section natin na medyo relevant rin kasi yung kanilang i-share tungkol sa multiple deities. Pakinggan natin. Yung about sa kay Torian na Tina na yung parang nakulong. Direk parang, kanina di ba umaga na-explain ko sa'yo ng nasa OR na maraming trickster ay yung makukulong yung mga deities. Pero mapipigilan mo na hindi nila gamitin yung abilities nila sa mga, paano ba sabihin, follower? Parang ganon. O yung mga worker nila, or kami, parang ganon. Na, yun nga, sabi ko na one time, anak-anakan ka na nalito na kasi sabay-sabay dumarating yung mga deities. And then, all of a sudden, sabi ko, stop.
Kasi may mga halong trickster na eh. To the point na sabi ko, bawal kayo mag-practice. Isang DT lang ang i-work nyo. Siyempre, namagitan sa mga DTs na, sabi ko, ayan nyo muna mag-grow sila sa isang, kumbaga hindi pa nila kaya yung madamihan. Ayan nyo muna mag-grow sa isa. Sabi ko, kasi nga, yung mga DTs na yan, iba-iba talaga sila direct. Parang, Yes. magkakatos din na pagsabasabi mo, kasi gagawa mo na kayo, kanya-kanyang offering, Oo. kanyang altar. Oo. O, hindi mo talaga sila pwedeng one time, big time na yung parang i-serve. Ganon. Tsaka magastos na direct. Oo. Kasi may time talaga na minsan sabay-sabay yan. Lalo na pag Pasko. Parang it's a big holiday kasi. Hindi nila celebrate it's Christmas, pero parang it's a big holiday. Parang gano'n. Lalo na sa akin sa weekend kasi yun solstice di ba? Solstice, yes, oo. So, nung solstice, nag-alay ako dun sa mga deity ko. And then, syempre, magtatampo naman yung mga bantay ko. So, alalagyan ko din, di ba? Yun lang, halo nga. May elemento, may sa lupa, gano'n. So, yung isang lamesa, halos na puno. Oo. May nag-mention ka rin nung nag-usap nga tayo kanina. Sabi mo, pati ikaw rin naman minsan na-trickster ka rin eh. Tama, di ba? Tama, direct. Na-trickster din ako. Minsan, talagang, ang tagal kong munang tignan, tagal kong pag-aralan yung parang behavior niya, entity, para maano ko na okay, deity ka. Hindi ka, parang, itong tricksters na to, direct, parang may ibang din sila, parang lahi. Parang Talaga? Paano mo nasabing parang ibang lahi? Kasi ang daming, parang iisa lang silang pinanggalingan, pero alam mo yung kaya nilang gayahin. Okay. Get it? Parang, Oo. parang yun na yung role nila sa mundo na to, na manggaya manloko. Diba? Tama ba ako, Lucas? Yung affirmation po. Yung kasi yung nakikita ko kasi parang huling download ko dyan. Sila yung parang parang mga parasite. Parasitic, oo. Oo, sila transparent sila na being na ewan na parang alien na. Tapos nag-deform sila. So parehas na energy, pero ang intention nila is to gather energy. Yung mga belief na yun, na emotions, lahat kinukuha nila, iniipon nila. So, minsan nakakulok sa ulo, nakakulok sa mata, ganyan. Minsan nakabalot sila sa entity, nakapalibot sila. Tapos, nagsasak sila ng energy nung mga practitioners na mga nagsisimula pa lang. Kasi fresh meat, kumbaga wala pa masyadong harang. Oo. So, pwede din Pwede pa lokohin. Oo. Minsan din kahit yung mga alam nilang matatagal na, kapag tingin nila na ay pwedeng pwede. Mabilog to, subukan nga natin. Wala silang pinipili Yan. Pero usually kasi, itong nakita ko na to na entity na to, para silang ET. Okay. Kasi nakita ko yan, transparent, na parang galing sila dun sa, sa parang constellation na parang sabog-sabog siya. Okay. Walang masyadong na star eh. Pero ganun yung parang nakita kong trace ng community. Tinitignan ko, hinihimay ko na kung saan sila galing. Oo. Kung saan galing to, bakit may ganito? May ganun. Bakit nila nagagaya ang energy ng ganito? Ng ganyan. Kasi kung yung, alam ko na may episode ko, Bronique, na merong kumbaga yung kinopya yung energy ng itilid. Oo. Tapos parang sinabi nung nag-guide sa kanya na hindi yan yung energy hindi yung energy ng ganitong being kasi iba yung energy niya. Hindi dapat sinasabi na ganito sa iyo yan. Ganun. So, trickster na yung lumabas. Pero kopya-kopya yung energy ng being. Yes, so ang sabi doon parang alam nung entity na hanap mo is information. So, finifeed niya sa'yo. So, hindi alam nung practitioner na
ginagamit na lang pala siya as, ayan, sabi mo nga, energy source. Energy source na kinukupan siya ng energy kasi nga parang kailangan nila na may nire-repair sila doon sa galaxy nila na kailangan nila ng energy. Kaya nakita ko sila, nagbabaan sila dito. Parang sila mga plastic eh. Transparent na parang mga jelly na nagsipagbabaan sila. Ang dami. Sabi ko, uy, okay. Ano ko na tuloy yan? Nung una, akala ko plastic lang. Pero sabi ko, plastic sa outer space. Oo. Ano kuha nyo? Oo. Sabi ko, parang ganito. Tapos nag-anuhan sila dyan. Sabi ko, okay. Tapos tinitrace ko. Parang ganun. Yung kinukuha nila, hihigop ng energy tapos aalis. Okay. Kung hindi mo ma-discover, hindi aalis. Oo. Nag-iipon. Oo. Kung nag-iipon siya, tapos parang lulutang ulit sila, babalik ulit sila doon sa source na yun. So pataas, kumbaga may bumababa, may umaakyat. Oo. So sabi ko, ano kayong meron? Ginawa tayong buffet dito. No, hindi ko na kinalikal. Yung ganun hindi ko na kinalikal siya. Pero yun yung parang concept na download ko na information about it. Kaya talaga, minsan, marami talaga naloloko dun sa ganung entity. Lalo na yung kapag hindi pa masyadong maalam. Oo, maalam. Oo. Paano nila, I mean, kung pwede nyo sabihin, kahit hindi madetalyado, pero paano nila ma-discern yun? Or better talaga, I guess better yung sinuggest ni Fallen na, focus ka muna dun sa isa before ka mag-delve into na mas maraming overwhelming. Kasi sa mga nagkikrave ng knowledge kasi talaga. Kapag ka napapansin nyo na masyado, iba yung synchronicity dun sa easy access. Isa kapag ka easy access na kasi, ma-feed ka na ng maling information. Kasi sunod na, pag sinabi na ito na medyo off na, minsan sa sobrang tuwa mo, hindi mo na nakikita yung ibang konsepto. Totoo. So, napupulag ka ron sa ganong mindset. Kaya yung naman, tuwa. Sabi niya, ito lang pala yung kailangan mo. Ano mo ito Ganun eh. Yun yung saran ko kayo. Ako naman, direct, ang napansin ko, pag sobrang, parang, napansin, based sa, sa experience, na-experience ko sa mga nakanahan ko na, yung parang ang dami nilang hinihingi. To the point na na-overwhelm na yung practitioner. Parang ganun. No? Sabi ko, sandali lang, parang, sa akin, parang hindi ganito yung hindi ganito ang demand ng iba-ibang date, iba-ibang demand. Pero hindi isang bagsakan, ito yung kailangan ko. Parang ganun sila eh. Yung talaga yung sila, parang gahangan sila sa energy. Kaya yun ang napansin ko. Kaya dun ko yung mga anak ko na mag-stick kayo sa isa, mag-stick muna tayo. Kaya na dalawa na. Ganun. Kasi nga magugulo na. Parang kung di na siya parang beneficial rin sa'yo. No? Parang ganun na parang walang pakundangan. Dapat ganito. So tapos ma-realize mo bakit parang walang pakialam sa akin. Parang ganun. Kasi diba working together naman ang benefit, mas beneficial sa kanila. Parang ganun. Ayun. So thank you rin kay Fallen at Lucas at may na-share sila na insight with regards to tricksters, kumbaga. So anyway, if this is the first episode of the podcast you are listening to, hello and welcome. Mostly we have long-form conversations, interviews, and this is just a different take on the stories we get from the podcast. If you like this type of conversation, please consider subscribing to the podcast on Spotify, YouTube, Twitter X, Facebook, and HikHak. New episodes every Tuesday, 7 p.m. on Spotify and 1:37 p.m. on YouTube. So, doon na muna tayo. But before we end, I'd like to give a shout out to our paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you, April, Arian, the Count of Monte Cristo, Biker Mama, Emrys, J3, Justine, Fallen, Laura, Liam, Les, Mark, Kent, Yad, Hotaru, JRS, Christine, Kim, Leia, and Kitten. Thank you so much. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Please stay safe.
Okay, may sort of LL portion to kasi relevant siya. And actually, si JP rin nag-point out nitong scene na to. So kung nanonood kayo ng Castlevania Nocturne, Season 2, Episode 6, Ancestors yung title. May part sa story na gusto ni Richter Belmont sumunod sa Spirit Realm para ma-protect yung isang character. Kasi I guess crush niya. So gusto niyang sumabak dun sa, kumbaga, Spirit Realm. Tapos tinanong niya kay Alucard. Again, alamin niyo yung Castlevania na series para kilala niyo yung characters. Pero anyway, tinanong niya kay Alucard kung pwede kaya siyang sumunod at pumasok sa Spirit World. Ang sagot sa kanya ni Alucard, no. You weren't born worshiping their gods or using her powers. So parang nagtutugma lang ito sa case file na to. Kasi parang minsan, kailangan mo ng some sort of connection to be able to work with certain deities and spirits, di ba? And meron din kasi recently nag-message sa akin na may parang nangyari dun sa kakilala niya at nagtatanong siya sa akin kung ano yung best gawin na parang ritual or procedure. Kasi yung lola niya nga daw, healer. At nakikita niya ibang process dati. So honestly, hindi ko na siya masagot ng tama kasi hindi ko naman alam. Ayoko magmarunong, di ba? So nag-consult ako kay JP nga kasi siya yung mas may alam sa mga ibang rituals. And ang sagot niya, mas maiging sundin nung nagtanong kung ano yung naturo sa kanya at ano yung belief na local sa lugar nila. Kasi siguro nga, mas magkoconnect yun sa kanya kasi yun yung belief dun sa area and yun yung personal sigurong natutunan niya sa area nila, sa region nila. So baka yun yung mas maging effective na style. So again, parang there has to be some sort of connection. I'm not saying it always has to be that way. I'm just saying baka it's more potent kung ganoon yung nangyayari. But anyway, sabi nga nila, different strokes for different folks. So what works for you might not work for others, di ba? And I'm sure there are others there who have different perspectives to this. I'm just pointing out yung nakikita kong possible connections sa mga bagay na ganito. So, yan. Madami talagang aral sa Castlevania. Kung naalala nyo, na-comment ko yun sa Castlevania Nocturne Season 1 na yung part na parang nabuhayan si Richter and yung parang aura niya talagang nag-uumapaw at sumasabog sa kanya. So parang, yun nga, sabi ko minsan pag feeling ko may danger or whatever, parang yun yung ini-imagine kong ini-emit. Anyway, panoorin nyo yung Castlevania initial na series and Castlevania Nocturne. Maganda siya. Of course, ma-action siya and personally yun nga, may mga message siya na maganda for those who delve or immerse themselves in the spiritual arts. So yan na muna. Ingat po sa lahat. Until the next case file.